pa ba si Maharlika? Yes po, Sir Leonilo, maglasang. Oo. Sir Patricio, ayun idol, pag nadakip si Digong ng ICC at makulong, magkaroon din ba siya ng clemency? Depende siguro kung pag nakulong siya at manalo si Sara, pwede siyang magkaroon ng clemency. Ang problema lang, mahihirapan din si Sarang, halimbawa si Sara magpresidente. Ngayon si Digong hinuli ng ICC. Dinala na siya sa ibang bansa, doon siya ikukulong sa Netherlands. Pwedeng bigyan siya ni Sara ng clemency kasi anak niya yun, tatay niya yun eh. Ang problema lang, mahihirapan din siyang kunin kasi nasa Netherlands na. Ang tanong ngayon, maabutan pa ba na maging presidente si Sara pag nakulong si Digong, buhay pa ba? Ito speaking of hulihin si Digong ng ICC, parang ano to parang history repeat itself. Alam niyo kung bakit ko nasabing history repeat itself? Kasi ganito yan. Kung sakasakali, mga kababayan, ito, ngayon ko lang to naisip. Kung sakasakali na si Digong hulihin ng ICC, ikulong, arestuhin, ikulong, magkasakit, mamatay sa loob ng kulungan, yan ang malaking tsansa na pwedeng tumakbo si Sara pagka-presidente at manalo. Bakit? Magiging mangyari dyan ang nangyari kay Ninoy. Di ba? Alam nyo na isa sa kadahilanan niya na ayaw ni Pangulong Bongbong Marcos siguro na i-impeach si Sara at papasukin ng ICC sa Pilipinas? Kasi alam nyo kung bakit? Pwedeng gawin na power nila yan para maging presidente si Sara direct. Kapag hinuli si Duterte, yung tatay kapag hinuli, inaresto ng ICC, ng Interpol, ngayon dadalhin siya sa Netherlands, ikulong siya doon, magkasakit. Pag nagkasakit, mamatay. Pag namatay, may rason si Sara Duterte na tumakbong presidente. Pag tumakbong presidente, malamang sa malamang, anong isisigaw ni Sara? Ginipit nila ang tatay ko. Namatay ang tatay ko dahil sa kagagawa nila. Nandito ako para sa bayan. Mananalo si Sara. Magiging Cory Aquino ang labas. Bakit? Ano bang nangyari sa panahon ni Cory Aquino? Si Cory Aquino, hindi yun gustong tumakbong presidente. Ngunit sapagkat bagamat subalit, di umano, binaril si Ninoy sa airport, natamaan sa likod, hindi man sa dibdib yun, kasi si Jose Rizal sa likod nga namatay. Nung namatay si Ninoy, yun yung ginamit na sandata ni Cory Aquino para tumakbong presidente at manalo. Ganon yon. Tama ba ako, mga kababayan? Di ba? Galing mo sir mag-isip. Salot sa'yo, sabi ni Ma'am Lisa de la Cruz. Sinong gusto si Marcos? Pag sure, ikaw lang may gusto niyan. Sabi ni Ma'am Hilda Namu. Hilda Namu. Di ba? Sinong nagsabing gusto si Marcos? Wala ka nang magawa dyan, Ma'am Hilda Namu. Di ba? Presidente na si Marcos. Di ba? Marami nang gising. Di ba? Hindi na mangyayari yan. Hindi, may possibility po talaga na kung dadami ang DDS, kakalat. Kasi, alam niyo sa totoo lang, yung DDS, parang virus yan. Parang mga malaria yan Yung mga DDS. Alam niyo yung lamok na malaria, yung malalaking lamok? Pag lumilipad yun, pag natinig niyo sa tainga yan, pag nakakagat yun, magkaka-malaria ka. Magkakasakit ka ng, yun nga, malaria nga. Lagnatin ka, magka-malaria ka. Pag umaling ka, didiis ka na. Diba? Ganun ang mangyari doon. Kaya mga kababayan, yun ang masasabi ko. Diba? Ang mga DDS, parang mga virus. Pag nakagat ka, nasingahan ka, nabugahan ka, mahahawa ka. Kaya iwas-iwasan yung dumikit sa mga DDS. Alam nyo, kanina nga, nag-post ako patungkol doon kay BBM na, ang sabi ko, kasi nagsalita si BBM Ito yung sabi ni BBM Wait lang. Kasi high-tech tayo ngayon Kent Garcia. Sure, here are some videos. Ito na. Kent Garcia. Puntahan natin tong channel ni Kent.
Tapos, meron tong post kanina dito eh. Asan ba yung, asan may community ni Kent dito? Eh, Boga. Mahirap man hanapin to. Wala pala, hindi pala makita. Bahala na lang, mamaya na, bahala na si Batman. Oo. May post kasi si Ken kanina sa kanyang community. Hindi makikita dyan, wala dyan. Oo. May post kasi si Ken kanina sa kanyang community na ang sabi ni BBM, hindi kasi nila kayang kunin or hindi kasi nila makuha yung gusto nila sa akin. Kaya binanatan nila ako. Kaya nag-post ako. Sabi ko, kung ako ba naman si BBM? Yeah? Kung ako ba naman si Marcos? Luzon, Visayas. Kung ako ba naman si... province of China dito. Kung ako ba naman si BBM? Kung noon sinigaw-sigawan ako, okay lang. Kung noon sisipa-sipain ako, aapak-apakan ako, okay lang. Di ba? Pero ngayon, ibahin nyo na ako. Walang kaibigan, walang kamag-anak, pag may ginawa kang mali, hindi ka sasantuhin. Tama lang naman. Ngayon, sino ba ang pinaparinggan ni BBM noon? Isa lang. Ang sabi doon ni BBM, noon kasi, pag sinigaw-sigawan siya ni Digong, tumitiklo. Noon kasi, pag tinakot siya ni Digong, lumuluhod siya. Ngayon, hindi na uubra kay BBM yan. Kaya nga nila binira si BBM, kaya nga nila siniraan si BBM. Bakit? Hindi kasi nila nakukuha yung mga gusto nila. Hindi nila, sa madaling salita, hindi nila kayang hawakan sa liig si Bongbong Marcos. Ibahin nyo ang Marcos noon at Marcos ngayon. Tita Nida, mega love shoutout po. Van Espinosa, hello sir Kent, watching from Saudi Arabia. God bless you always. I always watch your vlog every day. Salamat po. Maraming salamat Ma'am Nimpa Uzma. Ayan, maraming salamat. 'Di ba? Kaya sabi ko sa inyo mga kaibigan, mga ka-BBM diyan, mga kaloyalista. Simple lang, intindihin ninyong mabuti. Intindihin ninyong mabuti. Kapag si Digong na-aresto ng ICC, nakulong, nagkasakit, namatay, pwedeng gawing bala ni Sara Duterte yan. Maskin sino sa Duterte. Kasi kilala na yung anak niyang tatlo, si Pulong, si Basti, si Sara. Maskin sino dyan sa tatlo. Pwede nilang gamiting bala at rason na tatakbo silang presidente ng Pilipinas. Kaya isa din siguro sa rason na ayaw ni BBM na, di ba, papasukin ng ICC sa Pilipinas. At pangalawa, kaya po hindi makapasok ang ICC sa Pilipinas, alam niyo po kung bakit. Noong 2019, na presidente pa lang si Digong, kumalas na siya sa pagiging miyembro ng ng Pilipinas sa ICC. Tinanggal niya. Bakit? Kasi alam niya na ang ICC hadlang sa mga gagawin niyang war on drugs, Kemerut. Oo, yan ang totoo. Kemerut Baruro. Di ba? Ma'am Fiugina, mega love shoutout po. Kaya ngayon, Interpol, arestuhin nyo si Digong at Bato. Di first time kong nanood sa'yo noong 67 subscriber ka pa lang, noon ang bilis ng increase. Sabi ni Ma'am Hanilin. Actually, Ma'am Hanilin, kaya po tumaas yung subscribers natin kasi hindi po tayo fake news. Hindi po tayo nagbablog dito na puro like gagagagagagagag. Tapos sasabihin, merong puting ahas, na nagsusuntukan daw si BBM si Lisa, ninakaw daw ni Mil Robles ang pera ng PCSO. Puro lang ganyan yung pangalan daw ni Erwin Tulfo, peke daw, ganito, ganyan. Speaking of peke ang pangalan ni Erwin Tulfo. Sabihin natin, gumamit daw si Erwin Tulfo ng pangalan. Sabi ni Marlica yan. Ang pangalan daw ni Erwin Tulfo sa Amerika is Sylvester. Sylvester ba? So ngayon, kung mali ang pangalan ni Erwin Tulfo sa Amerika, ipatanggal nyo sa balota. So ngayon, kung ako naman si Erwin Tulfo, isa lang sabihin ko. Kung mali ang pangalan ko sa balota, so anong tawag nyo sa pangalan ni Francis Leo Marcos na dating nangalimbang ng gate na mibigay ng bigas? Meron bang ganong mukha na mukhang kabayo? Marcos? Walang anak si Marcos na mukhang kabayo. Oo. Di ba yun lang Tingnan nyo ngayon. Si Francis Leo Marcos, dalawa na silang Marcos na tumakbong senador na pinasok ng Korte Suprema sa balota
ng COMELEC. So ngayon, kung si Erwin Tulfo, hindi siya Tulfo kasi Sylvester ang pangalan niya, sa Amerika no nag-TNT siya. So kumusta naman si Francis Leo Marcos? May Marcos ba ganyan hitsura? Di ba? Ma'am Mysterious, Miguel of shoutout po. Ma'am Amy Carpio, watching from Grace. Paano matatahimik ang ating bansa kung laging may kumukontra sa pamamalakad ni PBBM? Actually, Ma'am Amy Carpio, totoo po yung sinasabi mo. Kaya hindi tayo umuusad. Actually, umuusad naman tayo mga DDS lang naman ang hindi. Kasi yung mga puro reklamo sa Pilipinas, mga utak DDS yan. Bakit? Sasabihin nila, puro ka BBM, inaghirap kami. Diba? Ma'am Victoria Carpio, tama, fake si Leo Marcos. Ma'am Rosana Ragudo, hello po. Ma'am Lali Salcedo, hello po. Diba? Ito lang napakasimple Merong sumisigaw sa akin. Puro ka BBM. Tignan mo ang bansa natin. Naghirap tayo. Ngayon, kanina nag-comment lang, puro ka na lang BBM, puro ka na lang Sara, puro ka na lang Duterte. Wala na bang iba? Ang gusto nyo ibalita ko dito? Yung BTS? Gusto nyo ibalita ko dito? Yung nagpahilot-hilot na nabalian ng spinal cord? Wala namang kwenta yun. Alam naman siyang pilay siya, nagpahilot pa siya. Tapos ang naghilot sa kanya, yung pumipiti-piti yung leeg. Hindi naman hilot yun, balik-balik yun Balik na nga siya, binali pa niya, di yun, namatay. Kung hindi sana napaalis si Makoy noon, siguradong naayos ng kuryente natin. Mga train from Luzon to Mindanao at pati subway, pati kalsada natin at mga infrastructure natin magaganda na sana. Sabi ni Ma'am Aya Taka. Ma'am Sheila Murata, Miguel of shoutout po si Jan Ma'am sa Las Vegas. Ayan. So, ngayon, sabi nung DDS na nag-comment sa akin, puro ka BBM. Tignan mo, naghirap tayo sa Pilipinas, ang mahal ng bilihin, ang mahal ng tax. Ngayon, sinagot ko siya sa comment section. Sabi ko, ma'am, kung naghirap tayo, ma'am, kasi maraming DDS, laging sinasabi, budget, BICAM budget, mahal ang tax, mahal ang bigas. Isa lang sasabihin ko, DDS, puro kayo reklamo na mahal ang tax, mahal ang bilihin, pero may pang-load kayo pag-comment sa live ko. Di ba? Naisip nyo ba yan? Napakasimple. I-example ko lang. Yung mga DDS, comment sa live ko. Tapos sasabihin, suporta ka ng suporta kay BBM, hindi mo iniisip, naghirap na tayo, ang mahal ng bigas, ang mahal ng bilihin, ang taas ng tax. Naghirap tayo. So tanong ko lang, ma'am, kung naghirap tayo, ma'am, bakit may load ka? No? Na ginagamit mo pang comment sa akin at pang chismis mo sa aking live. So ngayon, isipin yung mabuti. Kung ang mga Pilipino naghirap, alin ba ang uunahin nilang bilhin? Yung load para i-comment sa aking live? Yung wifi para ipanood sa aking live? Or yung bigas? Di ba? Kaya wag niyong sabihin na naghirap ang Pilipinas na si BBM ang presidente. Bakit? Mas inunan yung bayaran ang wifi at load kaysa sa pambili ng bigas. Tapos sasabihin ninyo ngayon, mahirap kayo, walang makain. Itong sasabihin ko sa inyo, inumin nyo, lagyan nyo ng asin para maalat. Diba? Alam nyo, sa totoo lang, literal na bobo talaga ang mga DDS. Diba, Ma'am Miriam Suzuki? Literal na bobo. Wala daw mabili ng bigas. Mahal ang bilihin. Ang taas daw ng singil ng tax. Pero may pang-load at pang-wifi. Ipapanood nila sa TikTok, live ni Maharlika, live ni Banat Bay, live ni Kent. Tapos sasabihin, walang makain. Inumin nyo, lagyan nyo ng asin.